A day before ng foundation day nila Aki sa school, sinundo namin siya. Pagkakita ko nga sa kanya, grabing pulang-pula ang pisngi. Siguro laro ng laro tong batang to. Anyways, okay lang naman yan as long as nag-e-enjoy siya sa mga ginagawa niya, diba? Hi guys. Hi guys, I'm back home. Fast forward nga ng araw na ng foundation day nila Aki sa school. Nagsabi yung team leader nila na kailangan daw magdala ng chocolates para ilagay dun sa booth nila. Plastic lang ako ng nips, tapos flat tops, tapos naglagay din ako nitong pochi. Small bag nga lang pala yung dala ni Aki kasi event lang naman sila ngayon, wala silang class. Naghihintay nga lang kami nito sa labas para magpahatid kay Papa sa school. Hinatid niya pa kasi yung kapatid kong bunso, kaya hinihintay namin siya dito. Tingnan niyo naman at naglalambing kay Mama, nagpabuhat pa. Sabi kasi din ni Mama sa amin, habang pwede pa siyang buhatin siya. Kaysa daw pagka lumaki na, hindi mo na magagawa yung mga gantong bagay. Namimiss mo yung time na bata sila. Kaya hanggat bata pa sila, dapat sinusulit na natin yung mga ganun. Okay ba? Okay ba? Mga ilang minuto nga lang ay dumating na rin si Papa, kasama din namin si Ashiko paghatid, hindi naman kasi naiiwan niya ng aga-aga gumising. Pagdating ko nga dito sa school, sumilip lang ako saglit, ito yung kanilang mga setup, naka-ready na din yung mga kids. Tapos marami ring mga mommies na nakasupport sa kanilang mga babies. Pero ako, iniwan ko si Aki kasi meron akong batang babantayan dito sa bahay. Si Ashiko kasi hindi ko pa napapakain tsaka napapaliguan. Gustuhin ko mang magpaiwan sa school kaso meron pa akong aasikasuhing isa. Bigla ko ngang naisip nung pag-uwi ko na si Aki wala man lang kasamang mama, tapos yung ibang mama nandoon, di ba yung guilty na feeling mo yung ganun, pero wala kang choice. Kaya after kong asikasuhin at patulugin si Ashiko, agad-agad na akong nagayos para pumunta sa school ni Aki. Ito palang video na to na sumayaw si Aki, sinend lang sa akin nung kakilala ko na nandoon sa school. Nagigilty nga din ako na hindi ko to napanood ng personal, hindi ko rin naman alam na sasayaw siya. Buti may nag-send sa akin talaga. Kitang-kita nyo naman kung gaano siya nag-e-enjoy. Nakakatuwa nga tong batang to kasi hindi nahihiya pag mga ganito. Siya pala yung naka-Lakers na 24, yung may print yung damit. Nagayos na nga rin ako dahil papunta na ako ng school nito kasi anong oras na din, alas 10 na. Ako baka anong nang itsura ni Aki doon at walang nag-aasikaso kasi busy ang mga teachers. Bago nga ako naligo, tulog si Ashiko, napatulog ko siya. Tapos nung pagkatapos ko naligo, pagpasok ko ng kwarto, nako, nagising na naman ang bata. Buti na lang at meron ako mapag-iiwanan sa bahay kahit papano. Dahil nga din nasa trabaho si Katjo, tapos si Papa naman ay may pinuntahan, naglakad na lang ako papunta sa school. Grabe talaga. Para akong makukulap sa init. Napaka-init talaga, yung masakit sa balat yung init niya, ganun. Pagdating ko nga dito, ayan at nakaupo na lang ang mga persons, nakikinig na lang sa mga nagsasalita dun sa may harapan. Kita ko nga rin agad si Aki kasi kasama niya dito yung mga kamag-anak din ni Kadjo. 23rd anniversary na nga rin pala ng school nila Aki. After ng minutes nga, ay nag-announce na nga rin yung teacher sa harap na lunchtime na daw kasi after nito, meron pa silang program. Mabilisang luto na nga lang ako ng hotdog sa bahay tapos ito na rin yung binaon ko para may mapakain ako kay Aki. After nga kumain ni Aki, nagpahinga na rin siya dito sa room ng team nila. Aircon naman yung room kaya kahit papano nakapag-relax siya. Fast forward nga ay nag-start na rin yung kanilang mga palaro. First na laro ay ang track and field nila. Tapos dito naman sa larong Trip to Jerusalem kasali si Aki. Naniniwala akong halos lahat tayo nakatry na nitong larong to. Anong mga technique nyo nung kayo yung naglalaro nito? Lagi ba kayong nakakaabot sa final 2 ng Trip to Jerusalem? Di kayo nang magaling. Joke lang. Never naman kasi ako nanalo sa larong to. Ang dami-dami naman kasing kalaban. Fast forward ulit, pauwi na kami nito at nagmumuryot na si Aki. Nag-iiyak siya kasi wala daw siyang points at natalo daw siya agad. Pero alam kong hindi yun yung pinaka-iniiyak niya. Lunch break pa lang kasi kanina dun sa school, nagyayaya na siyang umuwi. Napagod na kasi ata. Ang dami ko nang bit-bit, tapos nakahawak pa siya sa akin. Kaya ang bigat-bigat talaga. Tapos napakainit pa talaga sobra nung naglalakad kami. Kinagabihan nga, nagpaluto na si Papa ng ulam. Kung nanonood kayo na ibang vlog ko, alam nyo na kung anong gusto ni Papang laging ulamin. Syempre, eto na naman tayo sa gulay, sabaw, at walang mantika. Harap ng bahay ko nga lang pala kinuha tong malunggay. Meron kasing puno doon. Laswa pala tong lulutuin ko. Kalabasa, talong, tsaka malunggay nga lang pala to. Pero sobrang sarap. Masarap din sana to pag merong hibi. Hibi ba yung tawag doon sa mga hipo na maliliit na dry? Basta ganun. Wala kaming ganun, kaya shrimp cubes na lang yung ginawa kong pampalasa. Sobrang sarap higupin ng sabaw na to. Very healthy pa. Tingnan nyo nga si Ashiko, tuwan-tuwa sa kanyang ulam. Diba sabi nila dati, kumain ng kalabasa, pampalinaw ng mata. And that's it for today. Bye!